Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1671 hanggang 1690. Kabanata 1671. Nag-isip sandali ang omniscient deity at sinabing, wala akong sagot sa tanong na iyan. Master. Si Delphina ang nag-convert ng kanyang enerhiya. Nasa Mount Wonderton siya ngayon. I can take you there para tanungin mo siya ng personal. Tumalikod ang omniscient deity at umalis. Inakay niya si James palayo sa bundok patungo sa isang malayang manor. Sa loob ng manor, nakilala nila ang isang matandang madre, si Master Delphina. Pinagsalikop ni Master Delphina ang kanyang mga kamay at binati, Panginoong Omniscient. Nilinggan niya si James at tinanong, and you're James, right? Oo, diretso sa punto si James. Ikaw ba ang nagpabago sa cultivation ni Thea at naging sanhi ng pagkawala ng memorya niya? Sumagot si Master Delphina, iyon ay kanyang sariling desisyon. Tanong ni James, may paraan ba para maibalik ang kanyang mga alaala? Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Master Delphina, may paraan, ngunit sabihin mo sa akin kaagad kung may paraan. Sinabi ni Master Delphina, nawalan siya ng memorya dahil nagkalat ang kanyang paglilinang. Ang mga tagalabas na tulad namin ay hindi kayang tulungan siya. Siya mismo ang gagawa nito. Kung mababawi niya ang kanyang lakas, ang true energy ng kanyang katawan ay maaaring pasiglahin ang kanyang utak at marahil ay payagan siyang mabawi ang kanyang mga alaala. Sa kasamaang palad, ang paggawa nito ay magiging sanhi ng pagkawala muli ng kanyang kakayahan sa pagbabagong buhay. Kung mangyayari iyon, hindi ko na siya may iligtas muli sa parehong pamamaraan. Si James ay time na nagtanong, bukod dito, wala na bang ibang paraan? Sinabi ng omniscient deity, mayroon pang ibang paraan. Napatingin sa kanya si James. Ano ito? Sinabi ng omniscient deity, patayin ang dragon at palitan ang dugo ni Thea. Gayunpaman, may mga panganib na kasama nito. Pagkatapos ng exchange transfusion, mamamatay siya kung ang dugo ng dragon ay hindi tugma sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang dugo ay nag-mutate na, at ang dugo ng dragon ay mas malakas kaysa sa dugo ng spirit turtle, kaya dapat itong gumana. Patayin ang dragon. Napag-isipan ito ni James noong 1 taon. Noon, binalak niyang manirahan sa pag-iisa kasama si Thea habang pinapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Sa huli, gusto niyang katayin ang dragon kapag malapit na sa limitasyon niya si Thea. Kailangan ko ba talagang patayin ang dragon? Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Wala na bang ibang paraan maliban sa pagpatay sa dragon? Si Master Delphina at ang omniscient deity ay parehong umiling. Ipinaalala ng omniscient deity, James, alam kong makapangyarihan ka ngayon at malapit nang pumasok sa ika-9 rango. Gayunpaman, hindi ka katugma ng dragon. Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Mula sa aking pag-unawa, ang dragon ay nanatiling tulog sa lahat ng mga taon na ito. Kung gisingin mo ang dragon ngunit hindi mo ito mapatay, ito ay magiging isang sakuna para sa mundo. Tumanggo si James at sinabing, pag-iisipan ko itong mabuti bago magdesisyon. Mayroon lamang isang pagpipilian na natitira pagpatay sa dragon. Desidido si James na patayin ang dragon kahit gaano pa kalakas ang dragon. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay naging imposible para sa kanya na patayin ang dragon. Ang kanyang unang hakbang sa pagpatay sa dragon ay ang maging isang 9th rank Grandmaster. Buti na lang at mayroon pa siyang Nognary Golden Pills. Balak niyang uminom ng isa pang tableta para palakasin muli ang kanyang lakas. Lord Omniscient, gusto kong humiram ng isang lugar na matutuluyan sa Jade Sect saglit. Dahil ligtas si Thea, pansamantalang mapapanatag si James. Pinlano niyang magnilay sa pag-iisa, sumipsap ng Nognary Golden Pill, at makapasok sa ika-9 na rango. Pagkatapos, siya ay maghahanda upang patayin ang dragon. Gawin ang gusto mo.
Sinenyasan ng omniscient deity si James na magpatuloy. Itinuro ni James, tulungan mo akong maglabas ng balita na sino mang maglakas loob na hawakan si Thea habang ako ay nagmumuni-muni sa pag-iisa ay malipol ang kanilang buong pamilya. Bagamat mukhang maayos si Thea, nag-aalala si James na mahuhuli siya ng ibang mga sinaunang martial artist para bantayin siya at gamitin siya kapalit ng Novneri Golden Pill. Sinabi ng omniscient deity, kung gusto mo. Sa kabila noon, nag-alala pa rin si James at muling sinabi, marami kang koneksyon, kaya dapat alam mo kung nasaan si Callan. Magpadala ng mensahe para sa akin. Sabihin mo sa kanya na protektahan muna si Thea sa ngayon. Sabihin mo sa kanya na ako ang humingi ng pabor. Sa hinaharap, babayaran ko siya para dito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1672. Ang omniscient deity ay hindi nasisiyahan sa pagiging inutusan ni James. Siya ay nasa negosyo ng Intel, hindi tumatakbo para sa iba. Hindi mo ako subordinate, James. Sino ka para utusan ako? Tumingin siya kay James na nakakunot ang noo. Sinulyapan siya ni James at sinabing, dapat itong isang maliit na bagay para sa iyo, tama ba? It is really very trivial. Sige, minsan lang kita tutulungan. Itinuro ng omniscient deity ang isang patio at nagpatuloy sa pagsasalita, maaari kang manatili doon pansamantala. Sige, marahang tumango si James. Tapos, tumalikod na siya at naglakad paalis. Pagkaalis ni James, napangiti ang omniscient deity habang bumubulong, siguradong mayabang ang batang ito. Lumapit si James sa looban na itinuro sa kanya ng omniscient deity at pumasok sa bahay na nakatayo doon. Napakasimpleng layout ng bahay na may lamang kama at upuan. Naka-lotus position si James sa kama at kumuha ng Novneri Golden Pill. Nakakuha siya ng 7 Novneri Golden Pills mula sa King Quavon's Mausoleum noong 1 taon. Naubos na niya ang isa at ibinigay ang isa kay Sky. May 5 Pildores pa. Nagplano siyang kumuha ng isa pa. Ang kanyang lakas ay umabot na sa 9 na hagdan ng Skyward Stairway, at isang hakbang na lang siya mula sa pagiging isang 9th rank Grandmaster. Isinaaktibo niya ang paraan ng paglilinang ng 9 Scriptures of Ordeals, at 9 na alon ng enerhiya ang tumagos mula sa kanyang laman at buto, mabilis na natipon sa kanyang elixir field. Ang mga enerhiya ay mabilis na nagbago sa true heavenly yang energy, at ang enerhiya na nakapaligid sa kanya ay mabilis na tumaas. Ang omniscient deity at Master Delphenia ay nag-uusap pa rin ng ilang bagay sa hindi kalayuan. Bigla silang nakaramdam ng malakas na enerhiya na dumaloy sa kanila. Tumingin ang omniscient deity sa patio at nakasimangot na sinabi, malakas talaga si James. Umakyat na siya sa Skyward Stairway's 9th stair. Sinabi ni Master Delphenia, nakuha niya ang Novneri Golden Pills mula sa King Quavon's Mausoleum noong 1 taon. Dapat ay nakakonsumo siya ng isa noong nakaraang taon. Malamang ay nagpaplano siyang kumuha ng isa pa para mag-break. Hanggang sa 9 na ranggo upang patayin ang dragon. Hindi ito magiging ganoon kadali. Sumagot ang omniscient deity, paano naging napakadaling tumapak sa 9 na ranggo. Kahit na ang Novneri Golden Pills ay maaari lamang tumaas ang true energy at cultivation ng isang tao. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga ranggo, hindi ang paglilinang ng isa. Ang isang tao na umabot sa kanyang limitasyon sa paglilinang ay hindi na ito mapapalaki pa. Sinasabi mong hindi siya makakapasok sa 9 na ranggo. Tanong ni Master Delphenia. Sinabi ng omniscient deity, hindi ito ganap. Depende sa comprehension niya. Sa sandaling iyon, pinakilos ni James ang lahat ng kanyang lakas at sinubukang makapasok sa pinakamataas na ranggo. Pakiramdam ni James ay nasa labas siya sa looban, at may lumabas na hagdan sa harapan niya. Hakbang-hakbang siyang umakyat sa hagdan. Inakyat niya ang una, pangalawa, pangatlo, 7, 8, at 9 na hagdan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa 9 na hagdan. Sa pagtapak sa 9th stair, pakiramdam niya ay nagbago ang mundo sa paligid niya. Nararamdaman niya ang paligid. Pagtingin niya sa langit, nakita niya ang isang kulay abong layer ng kapaligiran. Gusto niyang humakbang sa langit at masira ito. Si James ay humakbang pasulong at lumitaw sa ilalim ng layer ng atmosfera. Biglang lumitaw ang isang puwersang nakadiin sa langit at bumaba sa kanya. Pinasabog siya pabalik sa 9th stair. Sa sandaling iyon,
Nasa loob pa rin ng bahay ng looban ang pisikal na katawan ni James. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay bahagyang tumagilid pasulong, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, umupo siya ng tuwid. Samantala, tumindig din pabalik ang ilusyon niyang katawan sa ninth stair. Inipon niya ang true energy ng kanyang buong katawan sa kanyang kamao. Break. Napaungol si James. Itinaas niya ang kanyang kamao at lumipad laban sa magkasalungat na puwersa patungo sa kulay abong layer ng atmosfera sa itaas ng ninth stair. Sa kasamaang palad, ang layer ng atmosfera ay solid, at kahit na ang lakas ni James ay kakilakilabot, hindi niya ito masira. Anong nangyayari? Natahimik si James at tinitigan ang kulay abong layer ng atmosphere. Dahil ba hindi ako sapat? Napaayos si James sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang mga mata ng kanyang pisikal na katawan, na nakaupo pa rin sa isang lotus na posisyon. Pagkatapos, kumuha siya ng Novnary Golden Pill at nilunok iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1673. Pagkatapos niyang lunukan ang tableta, ang enerhiya sa loob ng Novnary Golden Pill ay tumagos sa kanyang buong katawan. Mabilis na pinakilos ni James ang kanyang true energy para sumipsip at pinuhin ang enerhiya. Ang kanyang true energy ay unti-unting tumaas. Ang enerhiyang nakapaligid sa kanya ay patuloy ding lumalakas. Habang sinisipsip ang enerhiya ng Novnary Golden Pill, iniisip din ni James kung paano makapasok sa ika-9 na ranggo. Ang ika-9 na ranggo ay hindi pa naitala sa kasaysayan. Sa buong panahon, walang nakakaalam kung paano makapasok sa ika-9 na ranggo. Kaya, ang isa ay kailangang patuloy na magmuni-muni upang subukan at maunawaan ito. Makapangyarihan na si James. 3 araw lang bago niya na-absorb ang enerhiya ng Novnary Golden Pill, at muling bumuti ang kanyang true energy. Gayunpaman, hindi ito sapat. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya nalampasan ang hadlang sa likod ng ika-9 na hagdan. Nabigo si James na makapasok sa ika-9 na ranggo. Hindi ba sapat ang lakas ng true energy ko? Kumunat ang noo ni James. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang Novnary Golden Pill at ininom ito. Pino niya ang enerhiya ng Novnary Golden Pill. Sinubukan muli ni James na basagin ang layer ng atmosfera ngunit nabigo muli. Uminom siya ng isa pang pill. Nagpatuloy si James sa pagninilay sa pag-iisa. Napinom niya ang lahat ng Novnary Golden Pills, at ang kanyang cultivation base ay umabot na sa hindi pa nagagawang antas. Naabot na rin ng kanyang true energy ang limitasyon nito at hindi na mapapabuti. Upang maging tumpak, ang kanyang katawan ay hindi na kayang humawak ng anumang true energy. Ang kanyang katawan ay parang tangke ng tubig na puno ng tubig. Ang patuloy na pagbubuhos ng tubig dito ay magiging sanhi ng pag-apo ng tubig. Tinangka ni James na makapasok muli sa ika-9 na ranggo. Naabot na ng kanyang cultivation base ang rurok nito. Paulit-ulit niyang inatake ang harang na nakaharang sa kanya sa ninth stair. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Masyadong malakas ang hadlang, at kahit anong pilit niya, hindi siya makalusot. Hindi niya magawa ang huling hakbang sa ika-9 na ranggo. Bakit? Bakit hindi ako makalusot? Galit na sigaw ni James. Gustong-gusto niyang humakbang sa ika-9 na ranggo para patayin ang dragon at iligtas si Thea. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawa ang huling hakbang. Nagsisimula ng magpanik si James. Hindi ito gagawin. Hindi ko ito madaliin. Hindi ako dapat magpanik. Kailangan kong kumalma, kaya ko ta. I'm sure gagawin ko. Huminga ng malalim si James. Pinaandar niya ang ataraxia at pilit na kinalma ang sarili. Mabilis niyang isinantabi ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Bakit hindi ito gumagana? Paano ako makakapasok sa ika-9 na ranggo? Nag-iisip ng solusyon si James. Sa likod ng Mount Jade, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato. Tumingin siya sa harapan niya. Sa di kalayuan, isang gintong liwanag ang kumislap at sumugod sa kalangitan na parang isang higanteng dragon. Ang true energy ni James ay tumagas, na naging dahilan upang mangyari ito. Sa nakalipas na buwan, mas naging matibay ang aura ni James. Isang buwan na siyang binabantayan ng omniscient deity. Alam niyang naabot na ng true energy ni James ang rurok nito, at hindi na siya makaasenso pa rito.
Ang natitira na lang ay maabot niya ang ika-9 na ranggo. Mahahanap ba niya ang threshold at makapasok sa ika-9 na ranggo? Inaasahan ito ng omniscient deity. Matagal nang stagnant ang kanyang ranggo. Ito ay malungkot para sa kanya sa lahat ng mga taon, at kailangan niya ng isang kasama. Si James ang may posibilidad na maging kasama niya. Upang makamit ang ika-9 na ranggo, ang isa ay kailangang unawain ito ng mag-isa dahil hindi ito maipapaalam sa pamamagitan ng mga salita. Kaya, hindi siya makapagbigay kay James ng anumang mga payo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1674. Ang Jade Sect ay umiral ng mahigit 1,000 taon at palaging nananatiling neutral na puwersa. Ang sect leader ng bawat henerasyon ay tinawag na omniscient deity. Sa mga tagalabas, ito ang tradisyon ng Jade Sect. Sa katunayan, ang omniscient deity ay palaging ang parehong tao mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Ang mga Grandmaster sa ika-19 na ranggo ay walang kapantay at nabuhay ng mahabang buhay. Hindi ka panipaniwala para sa isang tao na mabuhay ng ganoon katagal, kaya naman inanunsyo ng Jade Sect sa publiko na ang sect leader ng bawat henerasyon ay magmamana ng titulong omniscient deity. Sa loob ng higit sa 1,000 taon, ang omniscient deity ay hindi pa nakatagpo ng isa pang 9th rank Grandmaster, at walang sino man ang malapit na maabot ang ika-9 na ranggo. Si James ang unang taong nakilala niya sa nakalipas na 1,000 taon na malapit nang maabot ang ika-9 na ranggo. Kaya naman, nasasabik siya at inaabangan ang pag-akyat ni James sa ika-9 na ranggo. Samantala, nahihirapan si James na makapasok sa ika-9 na ranggo kahit na naabsorb ang lahat ng natitirang Novneri Golden Pills. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang napakalalim na kailaliman at hindi mahanap ang labasan. Ang pag-alis sa bangin ay katumbas ng paghakbang sa ika-9 na ranggo. Ano ang dapat kong gawin? Natarante si James. Susubukan ko ito ng isang huling pagsubok. Ginawa ni James ang lahat ng kanyang lakas, at 9 na alon ng True Energy ang nagsama-sama upang bumuo ng True Heavenly yang energy. Ang enerhiya ay tumagos sa kanyang buong katawan at natipon sa kanyang mga kamao. Hinampis niya ng buong lakas ang harang, tinangka niyang basagin ang harang sa harap ng ika-9 na hagdan. Boom! Isang mahinang pagsabog ang tumunog sa katawan ni James. Nang salakayin niya ang harang, isang napakalaking puwersa ang bumagsak sa kanya, at ang kanyang true energy ay umatras, na nagdulot ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan. Buti na lang at pambihirang ranggo siya. Namatay sana ang ibang martial artist na may mas mababang ranggo matapos makaranas ng true energy explosion. Para naman kay James, umikot ang kanyang true energy, dahilan para bumulwak ang kanyang blood energy. Hindi napigilan ni James ang isang subo ng dugo. Yung batang yon. Napansin ng omniscient deity ang paghina ng enerhiya ni James at agad na naunawaan na nabigo si James sa kanyang pagtatangka. Inaasahan na siya ay nabigo. Napakabata pa niya. Sa loob ng libu-libong taon, siya ang unang taong nakarating sa kanyang kasalukuyang ranggo. Natuklasan ng omniscient deity na napaka-normal ng pagkabigo ni James. Magiging himala para sa kanya na makatungtong sa ika-9 na ranggo ng ganoon kadali. Kumislap ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa looban kung saan nagmumuni-muni si James. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Bumagsak si James sa kama at nagsusuka ng dugo. Hindi ka dapat magpatuloy sa ganito, sabi ng omniscient deity. Nang marinig ang boses, tumingin si James sa pintuan at nakita ang omniscient deity na kakapasok lang sa kwarto. Bakit? Sumagot ang omniscient deity, hindi magiging madali ang paghakbang sa ika-9 na ranggo. Kakailanganin ka nitong magkaroon ng pangunawa sa buhay at maramdaman ang mundo. Bagamat natugunan mo ang mga kinakailangan upang makapasok sa ranggo, hindi mo ito naiintindihan ng iyong puso. Tumingin si James sa omniscient deity na may pagdududa. Ipinaliwanag ng omniscient deity, sa madaling salita, napakabata mo pa at wala pang sapat na karanasan sa buhay. Dapat kang magtungo sa mundo at maranasan ang higit pa sa buhay. Marahil sa loob ng ilang dekada o 100 taon, mauunawaan mo at makapasok ka sa ika-9 na ranggo. Ha! Ngumisi si James. Lord Omniscient, hindi mo man lang alam kung ano ang ika-9 na ranggo, ngunit sinusubukan mo akong bigyan ng payo. Walang silbi ang payo mo, o baka isa ka ng 9th rank Grandmaster. Ngumiti ang omniscient deity ngunit walang sinabi bilang tugon. Tumayo si James,
Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang labi, at sinabing, kahit ano paman, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. By the way, gaano katagal na akong nagmumuni-muni sa pag-iisa? Tanong ni James. Sinabi ng omniscient deity, hindi pa ganoon katagal. 1 buwan lang. Napaawang ang labi ni James at sinabing, salamat. Magkikita tayong muli. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1675. Pinanood ng omniscient deity ang pag-alis ni James. Sa kasalukuyang lakas ni James, alam ng omniscient deity na ilang oras na lang bago siya tumuntong sa ika-9 na ranggo. Maaaring imposible na ngayon, ngunit tiyak na aakyat si James sa ika-9 na ranggo sa loob ng ilang dekada o kahit 100 taon na ang lumipas. Ang mundong ito sa wakas ay nagiging mas kawili-wili. Ang mga labi ng omniscient deity ay bumuo ng isang mahinang ngiti. Habang papaalis si James sa Mount Jade, nakaluhod si Tapio sa lupa sa isang palasyo sa loob ng underground cavern malapit sa Mount Thunderpass sa Southern Plains. Nakaupo sa entablado, nagtanong si Tyrese, kumusta? Sumagot si Tapio, guro, si James ay nasa isang closed-door meditation sa Mount Jade nitong nakaraang buwan. Sa paghusga sa enerhiyang nagmumula sa kanya, tiyak na naabot na niya ang tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Kung nasira siya sa ika-9 na ranggo, hindi ko matiyak. Marahang tumanggaw si Tyrese at sinabing, sige. Siya na ang pinakatanyag na martial artist na mayroon kami sa loob ng 1,000 taon. Hindi ganoon kadali ang tumuntong sa ika-9 na ranggo. Siya ay bata pa at walang sapat na karanasan sa buhay. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay hindi perpekto, at marami siyang pangarap na hindi niya nakamit. Kapag mayroon na siyang sapat na karanasan, natural na aakyat siya sa ika-9 na ranggo. Tanong ni Tapio, Master, hindi ko maintindihan kung bakit maganda ang pakikitungo mo kay James. Wala na siyang kapantay, at nakatitig ka pa rin sa kanya. Dagdag pa, alam mo na ang tungkol sa mahimalang Novneri Golden Pills. Bakit hindi mo kinain ang mga ito sa iyong sarili? Bakit mo itinuro si James dito? Bago pa siya matapos magsalita ay naputol na siya. Malalaman mo kung ano ang pinapayagan kang malaman, ngunit huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Naiintindihan. Nilunok ni Tapio ang mga natitirang salita niya. Tama na, na-dismiss ka. Patuloy mong bantayan si James. Kung walang anumang mga sakuna, tiyak na naabot din ni Sky ang isang katulad na ranggo bilang James. May kasunduan silang dalawa, at dapat ay pinaplano ni Sky na i-provoke ang blood race. Palihim na sundan si James at iulat sa akin ang bawat galaw niya. Marahang iwinagayway ni Tyrese ang kanyang kamay. Naiintindihan. Tumayo si Tapio, tumalikod, at umalis. Pagkaalis niya, tumayo si Tyrese at naglakad patungo sa palasyo sa loob ng underground cavern. Hindi nagtagal, narating niya ang pinakamalalim na bahagi ng yungib. May isang marangyang palasyo na nakatayo doon. Ang mga dingding ng palasyo ay pinalamutian ng mga maningning na bato, na ginagawa itong parang araw sa madilim na palasyo. Pumasok si Tyrese sa isang silid at mahinang tumawag, Ama. Pumasok ka. Isang mahina at marupok na boses ang umalangaw mula sa loob ng silid. Itinulak ni Tyrese ang pinto at pumasok sa loob. Medyo walang laman ang kwarto at wala man lang kama. Isang lalaking mukhang 30 taong gulang na may mahaba at puting buhok ang nakaupo sa isang banig sa sahig. Namumula ang kanyang mukha, ngunit lumubog ang kanyang mga mata, at mukhang marami na siyang pinagdaanan. Pare, matagal na akong hindi nakakabisita sa iyo, sabi ni Tyrese. Ang taong nakaupo sa banig ay tumingin kay Tyrese at mahinang nagtanong, any important happens in the outside world recently? Nandito ako para i-update ka, Ama. Ang huling beses na bumisita si Tyrese ay 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama ay nagbubulay-biyalay sa pag-iisa, at hindi siya nang ahas na abalahin siya maliban kung ito ay mahalaga. 100 taon na ang nakalilipas, si Saul ay nahuli sa digmaan, at nagkaroon ng labanan laban sa Gusek. Dumating si Tyrese para iulat ang lahat ng nangyari. Mula ng labanan ang Gusek 100 taon na ang nakakaraan. Nagsimulang isalaysay ni Tyrese ang mga pangyayari sa nakalipas na 100 taon. Nagsimula siya sa mga pangyayari 100 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ay tungkol sa Mount Thunder Conference at ang pagpatay sa Spirit Turtle.
Bukod pa riyan, nagsalita rin siya tungkol sa paglaki ni Thea at James. Si Thea ay kinuha at na-convert ang kanyang cultivation base. Bilang resulta, nawala ang kanyang memorya, habang ang kanyang cultivation base ay isinama sa kanyang dugo. Kaya, hindi ito nawala. Hanggat na ibabalik niya ang kanyang memorya at muling sinisipsip ang enerhiya sa kanyang dugo, ang kanyang lakas ay makakabawi sa loob ng ilang buwan. Si James naman, 1 taon na ang nakalipas mula nang makuha niya ang Novnary Golden Pills, at ang lakas niya ay umabot na sa peak ng Skyward Stairway's 9th stair. 1 hakbang na lang ang layo niya sa ika-9 na ranggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1676, nagnilay-nilay si James sa Mount Jade sa loob ng 1 buwan. Noong una ay naisip niya na maaari siyang makapasok sa ika-9 na ranggo kapag naabot na niya ang limitasyon ng kanyang cultivation base. Gayunpaman, ang pagpasok sa ika-9 na ranggo ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Sa kabila ng pag-abot sa limitasyon ng kanyang lakas, hindi pa rin siya makapasok sa ika-9 na ranggo. Kaya lang niyang sumuko pansamantala. Umalis si James sa Mount Jade. Sa sandaling umalis siya sa hanay ng Mount Jade, hinarang siya ng isang binata. Ang lalaki ay mukhang mga 30 taong gulang. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng cyan na damit. Agad naman siyang nakilala ni James. Siya si Sky. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Masasabi niyang napino na ni Sky ang Novnary Golden Pill matapos itong matanggap. Naabot na ng kanyang cultivation base ang limitasyon nito. Kaya, ang epekto ng pagsipsip ng enerhiya mula sa iba ay dapat na nalutas din. Tumingin si James kay Sky na nakakunot ang noo at nagtanong, "What do you want?" Nagtanong si Sky, "James, naaalala mo ba ang pangako mong pupunta ako sa ibang bansa para harapin ang blood race?" Tumango si James at sinabing, "Ma'am, naalala ko yung sinabi ko. Magtanong ka lang, at sasamahan kita agad para harapin ang blood race." Ito ang kasunduan ni James kay Sky. Susundan niya si Sky para harapin ang blood race. Gayunpaman, kailangang sumuko si Sky sa Orient Commerce at hindi na magdulot ng gulo. Ito ay kung paano na ibalik ang kapayapaan sa Sol. Kung hindi, maaaring hindi tiyak ang hari ng halalan noong nakaraang taon. Ngayon na ang oras. Tumingin si Sky kay James at sinabing, "I need you to come with me to face the blood race right now." Hindi naintindihan ni James ang gusto ni Sky mula sa blood race. "Aniya, maaari akong sumama sa iyo, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang plano mong gawin doon. Ayokong sumunod ka doon nang walang taros. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ako at gumawa ng 1 hakbang kapag sinabi ko sa iyo." Hindi ipinaliwanag ni Sky ang kanyang motibo. Dahil ayaw niyang magsalita, hindi na nagpumilit si James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi ako makakapunta ngayon. Kailangan kong magtungo sa Kensington. Paano kung dumating ka sa akin muli pagkatapos kong matiyak ang kaligtasan ni Thea sa Kensington? Sasamahan kita pagkatapos nito. Sige, bibigyan kita ng kalahating buwan. Pagkatapos, pupunta ako sa Kensington para makilala ka ulit." Pagkatapos magsalita ay tumalikod na si Sky at umalis. "Aalis ka ng ganyan lang." Biglang nagdilim ang mukha ni James. "Anong mali?" Lumingon si Sky. Pagtalikod niya, biglang kumilos si James. Inactivate niya ang True 9 Ordeals Energy, at 9 na wave ng True Energy ay nagtipon upang bumuo ng True Heavenly Yang Energy. Mabilis siyang kumilos at humarap kay Sky, itinutok ang palad kay Sky. Agad na hinarang ni Sky ang pag-atake. Bang! Nagtama ang kanilang mga palad. Nagsagupaan ang dalawang nakakatakot na enerhiya, na nagdulot ng dalawang pagsabog ng shockwave na kumalat na parang mga alon sa tubig. Ang kanilang tunay na enerhiya ay tumagos sa hangin, at isang malayong bundok ang gumuho mula sa puwersa. Samantala, napaatras si James ng ilang metro. Si Sky ay umubo ng dugo, at ang kanyang katawan ay napadpad, bumagsak sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, mahinang ngumiti si James. Gusto niyang subukan ang kasalukuyang lakas ni Sky. Mula sa kanilang palitan, alam ni James na ang true energy ni Sky ay mas mababa. Sa di kalayuan, bumangon sa lupa ang gusot na si Sky at pinandilatan si James. Mataimtim niyang sinabi, "Sinusubukan mo ba ako, James?" "Ano sa tingin mo?" Napangisi si James.
Huminga ng malalim si Sky at sinabing, I didn't expect you to be so strong now. Nakapasok ka na ba sa ika-9 na ranggo? Paano naging ganoon kadali iyon? Walang magawang umiling si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1677. Ang mundo ay mapupuno ng 9th rank Grandmasters sa nakalipas na 1,000 taon kung ito ay napakadali. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sky. Umakyat na siya sa Skyward Stairway's 9th stair at naisip niyang makakaakyat siya sa ika-9 na ranggo kung nakakuha siya ng Novenerry Golden Pill. Gayunpaman, minamaliit niya ang kinakailangan. Pagkatapos pinuhin ang Novenerry Golden Pill, naabot lang niya ang tuktok ng 9th stair. Kulang pa siya ng isang hakbang sa ika-9 na ranggo. Bagamat ito na ang huling hakbang, hindi niya ito kinaya, kahit anong pilit niya. Bagamat nakahinga siya ng maluwag, nag-aalinlangan pa rin siyang nagtanong, ikaw at ako ay dapat na magkapareho ng ranggo. Bakit pakiramdam ko ang lakas mo ay mas higit sa akin? Nakangiting sabi ni James, because I cultivated my own true energy. Sa karamihan, umasa lang ako sa Novenerry Golden Pills. Ikaw, sa kabilang banda, ay sumisipsip ng karamihan sa iyong true energy mula sa iba, na nagiging sanhi ng iyong true energy na maging hindi malinis. Bilang resulta, ang iyong true energy ay mas mahina kaysa sa akin, kahit na magkapareho tayo ng ranggo. Sinaman ng tingin ni Sky si James. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya napigil ang magsalita. Gayunpaman, bumangon sa kanyang puso ang isang pagpatay na hangarin. Makapangyarihan si James. Hindi niya kayang harapin si James ngayon. Nagplano si Sky na humanap ng pagkakataon para maalis si James ng palihim. Nagplano siyang patayin si James sa sandaling matanggap niya ang gusto niya mula sa Blood Race. Sa pamamagitan ng pagtanggal kay James, maaari siyang maging pinakadakilang martial artist at gawin ang gusto niya. Hindi siya mapakali sa buhay ni James. Sa paligid ni James, kailangan niyang palaging mag-ingat sa hinaharap. Sa kalahating buwan, I'll come and see you again. We'll meet very soon, James. Tumalikod na si Sky at umalis. Pagkatalikod niya, may lumitaw na sugat sa braso niya, at tumulo kaagad ang dugo. Nabahiran ng pula ang kanyang mga palad. Puno ng sakit ang mukha niya. Damn it, how is he so strong? Mahinang nagmura si Sky. Napatingin si James sa pag-alis ni Sky. Nakahinga siya ng maluwag na nasa ilalim pa rin niya ang lakas ni Sky. Tiniyak nito sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala kung gusto siyang salakayin ni Sky kapag sila tumungo sa Blood Race. Hindi na nagtagal si James at umalis na rin. Umaga pa lang nang umalis siya. Kalahati, 3:00 ng hapon, bumalik siya sa Kensington. Isang buwan na siyang wala at hindi sigurado kung ano ang nangyari kay Thea. Sa lalong madaling panahon, nang marating niya ang Kensington, sumugod siya sa villa ng mga kalahan. Nena si Thea nitong nakaraang buwan sa villa ng mga kalahan. Mayroon lamang siyang mga alaala bago ang edad na 18 at walang maalala kung ano nangyari sa nakalipas na 11 taon. Sa biglaang pagitan ng kanyang mga alaala. At sa kasalukuyang panahon, hindi siya masanay sa kanyang buhay. Ipinaliwanag din ng mga kalahan ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 11 taon sa kanya, pangunahing nakatuon kay James. Nakumbinsi nila siya, at nagsimula siyang maniwala na si James ang kanyang asawa. Gayunpaman, 2 beses pa lang nagpakita si James at pagkatapos ay hindi na siya pinuntahan. Buwan na ang lumipas mula noong huling nagpakita si James. Para sa ilang kadahilanan, siya subconsciously sinimulan niyang mami si James sa kanyang puso at gusto siyang makita. Mamili tayo, Thea. Tulala na nakaupo si Thea sa bakuran sa labas ng villa ng mga kalahan. Biglang lumapit sa kanya ang isang sexy at magandang babae na naka-red dress. Si Quincy iyon. Si Quincy ay nagtatag ng New Era Commerce ng mag-isa. Ngayon na ito ay pupunta sa tamang landas, maaari niyang maputol ang sarili. Matapos marinig ang tungkol kay Thea, dali-dali niyang sinugod siya. Dumating siya sa Kensington 1 buwan na ang nakararaan at madalas siyang bumisita kay Thea. Matalik na magkaibigan noon sina Thea at Quincy at matagal nang magkakilala. Binigyan ni Thea si Quincy ng masamang tingin at sinabing, Quincy, ikaw pala. Wala akong ganang pumunta ngayon. Anong meron? Parang may gumugulo sa isip mo. Lumapit si Quincy at umupo sa tabi niya.
Itinaas ni Thea ang kanyang baba at tumingin sa malayo, mahinang nagsabi, iniisip ko kung asawa ko ba si James o hindi. Kung asawa ko siya, bakit hindi niya ako pinuntahan nitong nakaraang buwan? Ngunit kung hindi siya, bakit ipipilit ng pamilya ko na siya nga? Puno ng pagkalito ang mukha ni Thea. Marahan niyang kinatok ang kanyang ulo at sinabing, paano ako naging ganito? Bakit nawala ang alaala ko? Gusto kong malaman kung ano ang nakalimutan ko at kung ano ang eksaktong nangyari sa nakalipas na 11 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1678. Natarante si Thea. Paano siya nawalan ng alaala? Ano ang nangyari sa nakaraan? Clueless din si Quincy sa nangyari kay Thea at kung paano nawala ang memorya niya. Hindi mo dapat i-stress ang tungkol dito sa ngayon. Lumabas tayo para mamasyal, sabi ni Quincy. Ma'am, gagawin din yan. Dahil madalas na nasa bahay si Thea, medyo naiinip siya. Hintayin mo ako saglit, kailangan kong magbago. Tumayo si Thea at pumasok sa villa. Pagkatapos magpalit, naghanda na si Thea para umalis, ngunit dumating si James bago pa siya makarating sa gate ng villa. May hawak na bouquet ng bulaklak si James. Inabot niya ang mga ito kay Thea na may matangkad na ngiti. Thea, para sa'yo ito. Nagpout si Thea at sinabing, ayoko sa kanila. Bagamat gusto niyang tanggapin ang mga ito, hindi siya umabot para kunin ang mga ito dahil naiinis siya na hindi siya pinuntahan ni James nitong nakaraang buwan. Let's go, Quincy. Hinayla ni Thea si Quincy at umalis. Nahiyang tumingin si James kay Quincy at binati, nandito ka rin. Kinindatan ni Quincy si James at sinabing, Yip, nandito ako para samahan si Thea. Hindi mo siya kailangang pansinin. Isa siyang pervert at manloloko. Hinayla ni Thea si Quincy at umalis. Inosenteng tiningnan ni Quincy si James. Walang magawa, hinawakan ni James ang kanyang ilong at hindi sila hinabol. Dumiretso siya sa common clinic. Sa nakalipas na buwan, si Henry ay tumatambay sa paligid ng klinika. Bagamat siya ang emperador, walang gaanong magagawa dahil mapayapa si Saul sa ngayon. Kaya, hinintay na lang niya si James sa common clinic. Pagdating ni James, may isa pang tao sa common clinic. Ito ay si Whitney, ang anak ng Centurion of the North at ang kasintahan ni Henry. James, bumalik ka na. Nasa napaka-intimate na posisyon ang dalawa. Nang makitang dumating na si James, agad na binawi ni Henry ang braso niyang nakapulupot kay Whitney. Sa kabilang banda, si Whitney ay galit na nag-aayos ng kanyang magugulong damit. Bahagya ang kanyang magandang mukha. Namula, nanatili siyang tahimik habang nakayuko ang ulo. Tumingin si James sa kanila at ngumiti, alam kong narito pa rin kayo. Pumunta lang ako para sabihin sa iyo na plano kong manatili sa villa ng mga kalahan. Natigilan si Henry at nagtanong, ha? Bakit bigla kang lumipat sa villa nila? Nabawi na ba ni Thea ang kanyang mga alaala? Umiling si James at sinabing, hindi pa. Gayunpaman, sa palagay ko ay mai-inlove siya muli sa akin kung lilipat ako at nanatili sa tabi niya. Sa lalong madaling panahon, kailangan kong iwanan si Saul at pumunta sa ibang bansa. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos na si Thea. Dahil nagkaroon siya ng kasunduan kay Sky, kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Kung hindi, kapag nabigo siyang gawin iyon, magdudulot na naman ng gulo si Sky. Iyon ay haantong sa isa pang malaking problema. Sige, ngumiti si Henry at sinabing, by the way, me and Whitney's wedding date has already decided. Ito ay gaganapin sa ika-28 ng susunod na buwan. Nilabas ni James ang phone niya at tinignan ang petsa. Ika-8 lang iyon. Mayroon pa ring mahigit isang buwan bago ang ika-28 ng sumunod na buwan. James, gusto kong ikaw ang maging opisyal ng kasal ko. Oo naman. I'll definitely rush to your wedding no matter where I am, nakangiting sabi ni James. Magaling. Napagdesisyonan na ang venue ng kasal. Ito ay gaganapin sa House of Royals. Plano kong lumipat doon. May problema ka ba niyan? Nakikiusap si Henry kay James. Nakangiting sabi ni James, how could I have any problem? Sige, iyon lang muna. Kailangan kong pumunta sa villa ng mga kalahan. Matapos ipaalam kay Henry, sumugod si James sa villa ng mga kalahan. Pagdating niya sa villa, nakauwi na si Thea. Bagamat kayang mag-shopping buong araw ang mga babae, wala sa mood si Thea.
Walang sigla ang kanyang ekspresyon sa buong panahon, at wala siyang anumang bagay na gusto niyang bilhin. Kaya, umuwi siya, pagkaraan ng ilang sandali ay gumala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1679. Thea, nakauwi ka na ba? Pumasok si James sa villa ng mga kalahan at nakangiting binati si Thea nang makita siya. Nandito ka pala James. James, umupo ka muna. Bilasan mo, magtimpla ka ng tsaa para kay James. Nag-aagawan ang mga kalahan upang pagsilbihan si James pagdating niya. Gayunpaman, binaliwala lang ni James ang kanilang pagiging mabuting pakikitungo at nakatuon ang kanyang mga mata kay Thea. Nang makitang nakapout si Thea sa hindi pagkakontento, hinawakan niya ang kanyang baba na nag-iisip. Naisip niya sa sarili, ano ang mali sa kanya sa pagkakataong ito? Wala naman akong ginawa para magalit siya diba? Thea, James, sabay na tawag ng dalawa. Mauna ka na. Sabay ulit na nagsalita ang dalawa. Namula si Thea at nanatiling tahimik, hinihintay na magsalita si James. Ngumiti si James at sinabing, mauna na ako. Plano kong manatili sa villa ng mga kalahan mula ngayon. Okay, mahinang sagot ni Thea. Umakto siya na parang wala siyang pakialam sa pananatili niya sa bahay nila. Gusto kong tanungin ka kung ano ito. Kinuha ni Thea ang isang itim na wire na bakal at ibinigay ito kay James, na nagsasabing, napagtanto ko na dala-dala ko ito sa akin sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi ko maalala kung ano iyon. Ito ay Excelter. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, nga pala, nasaan ang malevolent sword mo? Umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam kung ano ang malevolent sword, hindi ko ito maalala. Kaya, paano ko gagamitin itong Excelter na bagay? Na-curious si Thea. Tumayo si James, lumapit, at umupo sa tabi niya. Bahagyang lumayo si Thea sa kanya at nanatili sa isang tiyak na distansya. Tinuro niya ito at hinihingi na sinabi, tama na iyon. Maaari kang umupo doon. Huwag kang lalapit. Napangiti si James. Pagkatapos, sinimulan niyang ipaliwanag ang mga aplikasyon ng Excelter. Ito ay karaniwang kapareho ng Crucifer. Ang pagkakaiba ay ang isa ay ginamit upang iligtas ang mga buhay, at ang isa ay ginamit upang kumitil ng mga buhay. Nakikita ko. Matapos malaman kung paano hiwa-hiwalayan ang itim na bakal na alambre para maging karayom, tumayo si Thea, binuhat si Excelter, at umakyat sa itaas. Ang mga kalahan ay umupo sa isang tabi at hindi umimik. Pagkaalis ni Thea, tumingin si Lex kay James at buong pananabik na nagtanong, James, I noticed you've grown increasingly younger as you aged. Ako ay tumatanda na at wala ng maraming taon upang mabuhay. Balita ko isa kang martial artist. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga payo? Gusto ko ring mabuhay ng ilang taon pa. Ang mga kalahan ay nanirahan sa kabisera. Bukod dito, naging miyembro ng New Era Commerce ang pamilya. Ang mga kalahan ay umunlad sa tulong ni Quincy. Naging isa na sila sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Sol. Maraming naranasan si Lex noong nakaraang taon at maraming natutunan sa loob ng mga kwento. Kaya, natural niyang natuklasan na si James ay isang martial artist. Alam din niya na si Thea ay isang martial artist ngunit nawala ang kanyang cultivation base. Kung mas malakas ang isa, mas matatakot siya sa kamatayan. Pinangunahan lang ni Lex ang mga kalahan sa kaluwalhatian, at ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga. Tumingin din si David kay James na nagmamakaawa at sinabing, James, gusto ko ring maging isang makapangyarihang martial artist. Gusto ko ring maging martial artist, James. Sumunod naman si Tommy. Ang buong pamilya ay sabik na tumingin kay James. Kumunat ang noo ni James. Ang martial arts ay hindi para sa sinuman. Nakadepende ito sa talento ng isang tao. Gayunpaman, ayaw niyang masira ang kanilang espiritu. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, wala talaga akong oras para turuan kayo ngayon. Paano kung turuan ka ni Thea pagkatapos niyang mabawi ang kanyang memorya? Siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Dapat gawin iyon. Aakyat muna ako sa taas para tingnan si Thea. Pagkatapos magsalita ni James, tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto ni Thea sa ikatlong palapag. Yung tanga James. Napakatanga niya. Paanong hindi siya pumunta sa akin ng isang buwan? Pagdating pa lang niya sa pinto ng kwarto niya sa ikatlong palapag ay narinig niya ang pagsaway sa kanya ni Thea mula sa loob.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1680. Naglakad si James papunta sa pinto ng kwarto at narinig niyang pinapagalitan siya ni Thea. Hinawakan niya ang kanyang ilong at mamulong, "I see." Galit si Thea na hindi ko siya pinuntahan nitong nakaraang buwan. Kumatok siya sa pinto. "Sino ito?" Ang boses ni Thea ay mula sa loob ng kwarto. Tumayo si James sa pintuan at sinabing, "Ako ito, James." Maya-maya, bumukas ang pinto. Itinulak ni Thea ang pinto pero maliit lang ang natitira. Tumingin siya kay James at nagtanong, "What's wrong? May kailangan ka ba?" Sabi ni James, "Oo. May gusto akong sabihin sa'yo." "Sige na, nakikinig ako." Walang intensyon si Thea na payagan si James na makapasok sa kwarto. Sinabi ni James, "Ang bagay ay, maaaring kailanganin kong umalis ng ilang araw." Nang marinig ito, biglang nanambalik ang loob ni Thea at nagtanong, "Aalis ka? Saan ka pupunta?" Sumagot si James, "Pupunta ako sa ibang bansa." "Kailan ka babalik?" Umiling si James at sinabing, "I'm not sure. Kung magiging maayos ang mga bagay, dapat akong bumalik sa kalahating buwan. Kung may anumang pagkaantala, maaaring tumagal ito ng 3 hanggang 5 buwan." Clueless pa rin siya sa gustong gawin ni Sky at hindi niya matansya kung gaano katagal ang biyaheng ito. "Okay." Casual na sagot ni Thea. Bang! Pagkatapos sumagot ay isinara niya ang pinto. Nakatayo si James sa pintuan na walang magawa. Nang tatalikod na sana siya para umalis, biglang binuksan ni Thea ang pinto at sinabing, "Come in." Tuwang-tuwa na pumasok si James sa kwarto. Ang silid ay napakagandang kasangkapan, at naaamoy niya ang isang kaaya-ayang halimuyak na tumatagos sa hangin sa sandaling makapasok siya. Ang silid ay pinalamutian ng maayos. Napaawang ang labi ni James at nagpuri. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Bakit ka pupunta sa ibang bansa? Hindi ba't sinabi ko sa iyo ang masalimuot na sitwasyon sa kabisera noong nakaraan? Nakipagkasundo ako sa..." Ipinaliwanag muli ni James ang sitwasyon. Nang marinig ang lahat, nag-aalalang nagtanong si Thea, "Mapanganib ba ito?" Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Your husband is the strongest man in the world right now. Walang maaaring magdulot ng banta sa akin." Nakahinga naman ng maluwag si Thea sa kanyang pagtitiwala. Bagaman wala si James sa kanyang mga alaala, hindi niya namamalayan na nag-aalala siya tungkol sa kanya at natatakot na siya ay nasa panganib. Walang ibang sinabi ang dalawa. Biglang tumahimik ang kwarto. Maya-maya, biglang idiniin ni James si Thea sa pader. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Tumingin si James sa kanya. Napansin niya ang pamumula nitong mukha at nanginginig na pilikmata. Pumikit si Thea. Gayunpaman, walang follow-up na aksyon matapos siyang maghintay ng mahabang panahon. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Inabot ni James ang kanyang kamay at ginulo ang kanyang buhok, habang nakangiting sinabi, "May kung ano sa ulo mo." "Damn it." Galit na itinulak ni Thea si James. Akala niya hahalikan siya ni James. Biglang yamakap sa kanya si James at hinalikan. Dumampi ang labi nito sa labi niya. Natigilan si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali ay natulala siya at nagmamadaling itinulak si James. Iniwasan niya ito at naglakad patungo sa kama. Umupo siya na nakayuko at sinabi sa pananahimik na tono, "Umuwi ka kaagad. Mag-ingat sa iyong paglalakbay." Dinilaan ni James ang kanyang labi at nakangiting sinabi, "Don't worry. May ilang araw pa. Aalis ako kapag nakita ako ni Sky." "Okay." Casual na sagot ni Thea. Sa pagkakataong iyon, bahagya siyang kinabahan. Kahit na wala siyang alaala kay James, mabilis ang tibok ng puso niya ngayong kasama niya ito. Pakiramdam niya ay umiibig siya. "Pumunta ka sa labas. Kailangan kong maligo." Natigilan si James. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Lampas 5 pa lang ng gabi. Hindi niya maiwasang magtanong, "Alas 5 pa lang. Bakit ka naliligo ngayon?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1681. Maliligo ako, magpapalit, at lalabas para kumain. May problema ka ba niyan? Bilisan mo at umalis ka. Tumayo si Thea at tinulak si James palabas ng kwarto. Bang! Muling isinara ang pinto. Natigilan si James. Maligo ka, magpalit, at kumain. Ibig sabihin, baka sa mukha niya ang saya.
Nakatitig sa kanya ang lahat ng kalahan habang pababa siya ng hagdan. Paano nangyari, James? Pinapasok ka ba ni Thea sa kwarto niya? Ma'am, pumasok ako sa kwarto niya. Sinabi ni Thea na gusto niyang maligo, magpalit, at lumabas para kumain. Sa tingin ko gusto niya akong kumain. Napangiti si James. Mabuti iyan. Alam ko na, mahal ka ni Thea. Kahit na nawala ang kanyang mga alaala, hindi niya kayang tretuhin ka ng masama. Nakahinga ng maluwag ang mga kalahan. Mga 30 minutes na naghintay si James sa sala hanggang sa tuluyang bumaba si Thea. Nakasuot siya ng puting damit na napakahusay na nakabalangkas sa kanyang figure. Napansin ni James na ang damit ay isa sa mga damit na binili niya para sa kanya noon. Nagulat siya na sinuot ni Thea ang damit na regalo niya sa kanya. Lolo, nanay, tatay, kakain ako at hindi ako maghahapunan sa bahay ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Kahit na nakita niya si James, wala itong sinabi sa kanya. Matino namang tumayo si James at sumunod sa likod ni Thea. Pagkalabas nila ng villa, tinanong niya, Thea, ano gusto mong kainin? Kahit ano, sabi ni Thea. Wala siyang anumang pagnanasa at nais lamang na gumugol ng ilang oras kasama si James sa pagtatangkang ibalik ang kanyang mga nawalang alaala. At saka, interesado siya kay James. Paano ang barbecue? Naalala ni James na ang kaklase niyang si Zion ay nagbukas ng barbecue restaurant sa Kensington. Nakarating pa nga siya sa restaurant noong unang nagbukas ito noong nakaraang taon. Isang taon na silang hindi nagkita, at hindi sigurado si James sa kalagayan ni Zion. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para tingnan siya. Ma'am, gagawin iyon. Pagkatapos pumayag ni Thea, ngumiti si James. Pumara siya ng taxi at nagtungo sa Dragonair Barbecue, na matatagpuan sa Old Town Sand King Road. Oras na ng hapunan, ngunit medyo walang laman ang barbecue restaurant. Isang lalaking nakasot at nakatali ang nakaupo sa may entrance ng barbecue restaurant, humihit-hit ng sigarilyo. Zion. Nakilala ni James si Zion na nakaupo sa may entrance sa isang sulyap. Habang naninigarilyo, narinig ni Zion na may tumatawag sa kanya. Inangat niya ang ulo niya at laking gulat niya nang makita ang mas batang hitsura ni James. Ang tagal niyang nakilala si James. Gayunpaman, nakikilala niya si Thea. James, Thea, kayong dalawa. Naalala ni Zion ang sarili at nakangiting binati sila. Kumuha siya ng sigarilyo at iniabot kay James. Kinuha ito ni James at tinanong, bakit ka depressed? Hapunan na pala, bakit walang tao sa tindahan? Hindi ba maganda ang takbo ng negosyo? Buntong hininga. Huwag mo nang banggitin. Bumantong hininga si Zion at sinabing, sa simula, maganda ang takbo ng negosyo, at dumating pa ang ilan sa iyong mga kaibigan para suportahan ang aking restaurant. Gayunpaman, lumalala ang negosyo sa nakalipas na 6 na buwan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, wala akong anumang negosyo sa nakalipas na 3 araw. Halos imposible na magpatuloy sa pagpapatakbo sa puntong ito. Kumunat ang noo ni James sa narinig. Ang restaurant ay matatagpuan sa Old Town, isang medyo malayong lugar sa Kensington. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, huwag kang mag-alala. May aalamin ako. Anyways, nandito tayo para mag-dinner. Sige, ako mismo ang magtitimpla ng karne para sa iyo. Niyaya ni Zion si James at Thea sa restaurant. Sumunod si Thea sa likod ni James at nagtanong sa pananahimik na tono, sino ang taong ito? Kilala siya. Paliwanag ni James, we came here last year. Classmate ko siya. You should know. Siya rin, ngunit malamang na hindi mo siya masyadong kilala. Okay, sagot ni Thea. Dinala sila ni Zion sa isang private room. Naghintay ang dalawa na may hain ang pagkain. Biglang may narinig silang nagkakagulo sa labas ng pinto. Zion, kailan mo ito babayaran? Buwan ng bayad sa proteksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1682. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, tumayo si James at sinabing, pupunta ako sa labas at titingnan. Sasama ako sa iyo. Tumayo na rin si Thea. Sabay na lumabas ng private room ang dalawa. May ilang lalaking nakasuot ng mag-agarang damit ang nakaupo sa isang mesa sa gitna ng main hall ng restaurant. Kumilos ang mga server na parang nakakita ng demonyo at pinigilan na lumapit sa mga lalaki.
Sa pagkakataong iyon, gulat na lumabas ng kusina si Zion. Pagkalabas niya ay napansin niyang lumabas na rin si James sa private room at agad siyang tinitigan ng nagmamakaawa. Sumenya si James gamit ang kanyang mga mata, at agad na naintindihan ni Zion. Lumapit si Zion, yumoko, at magalang na sinabi, Mr. Edgar, hindi naging maganda ang negosyo sa restaurant ko kamakailan. Maaari mo ba akong bigyan ng palugit na ilang araw pa? Mag-iipon ako ng sapat na pera at magbayad ka agad. Si Zion ay may napakapagpakumbaba na saloobin. Bang! Isang chubby na lalaki na nasa 20s na may tabako sa bibig ang hamampes sa mesa. Tumayo siya bigla at hinawakan ang kwelyo ni Zion. Bagamat bata pa ang lalaki, medyo malakas siya. Binuhat niya si Zion mula sa lupa. I dare you to say that one more time, Zion. Sinabi mo bang gusto mo ng palugit na ilang araw pa? Nang makita ang eksenang ito, mukhang nangangamba ang mga server sa restaurant at hindi nang ahas na lumapit, sa takot na masaktan sila sa proseso. Oo, kailangan ko pa ng ilang araw, sabi ni Zion. Matapos manood ng ilang sandali, halos naiintindihan ni James kung ano ang nangyayari. Naglakad siya palapit. Anong ginagawa niyo? Agad namang kumalas ang tinawag ni Zion na si Edgar at pinandilatan si James. Malamig niyang sinabi, anong kinalaman mo sa? Bago pa siya matapos magsalita ay napansin niya si Thea na nakatayo sa likuran ni James. Si Thea ay isang napakagandang babae. Dahil siya ay nakadamit ng mas bata, siya ay mukhang mga 18 hanggang 19 na taong gulang. Nang makita niya si Thea ay nagliwanag ang mga mata niya. Mr. Edgar, Mr. Edgar. Isang subordinate sa likod niya ang marahang hinayla ang damit niya. Nakilala ng subordinate si Thea. Naguguluhan siya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Edgar. Malakas niyang hinayla ang kanyang damit at sinampal ang mukha ng nasasakupan. Natigilan ang nasasakupan. Tinakpan niya ang mukha at tahimik na tumabi. Umupo si Edgar, kinawit ang kanyang mga daliri kay Thea, at sinabing may mapaglarong ngiti, Little Beauty, you're gorgeous. Halika dito at imasahe mo ang paa ko. Nang marinig ito, agad na nagalit si Thea. Gayunpaman, hindi siya gumanti sa kanya. Pamwesto siya sa likod ni James, hinayla ang manggas nito, at sinabing, pipinapamasahe ba niya ang paa niya? Ha! Ngumisi si James. Wala na siyang 1 taon sa Kensington, at hindi na siya nakilala ng mga gangster na ito. Nakangiting tumingin si James kay Edgar at nagtanong, sigurado ka ba dyan? Sino ka? Kinausap kita. Nagalit si Edgar matapos makitang tila may intimate relationship si Thea kay James. Baliin ang mga binti ng batang iyon. Utos ni Edgar sa kanyang mga nasasakupan. Kikilos na sana ang ilang nasasakupan nang ang nasample na nasasakupan ay nagsalita sa pananahimik na tono, di huwag mo silang hawakan. May kakilakilabot na mangyayari. Tapos na para kay Edgar. Nang marinig ito, kumukulo sa galit si Edgar. Anong tinawag mo sa akin? Dapat tawagin mo akong Mr. Edgar. Itinaas ni Edgar ang palad sa kanya. Gayunpaman, ang subordinate ay lumaban sa pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1683. Isang bakal na pamalo ang dumulas sa kanyang malapad na manggas, at inihampas niya ito sa ulo ni Edgar. Agad na damyugo ang ulo ni Edgar matapos siyang hampasin. Nahihilo si Edgar at saglit na hindi nakapag-react. Humigpit ang hawak ng nasasakupan sa pamalo at ipinagpatuloy ang paghampas sa kanya. Bumagsak si Edgar sa lupa at napaungol sa sakit. BB** starred. Brody Watcheb, how dare you? Nagmura si Edgar mula sa lupa. Sumunod ang isa pang sipa pagkatapos niyang magmura. Pagkatapos bugbugin ni Brody si Edgar, nilapitan niya sina James at Thea. Bahagya siyang yumoko at humingi ng tawad, Ms. Thea, Dragon King. Ikinalulungkot ko na ang PP** sa na iyon, si Edgar, ay isang tanga at hindi makikilala kayong dalawa. Tinuruan ko na siya ng leksyon. Habang nagsasalita, napaluhod siya sa lupa at patuloy na nakayuko. Pakisama mo ako, Dragon King. Napatingin si James kay Brody. Sa katayuan at lakas niya ngayon, tinatamad siyang harapin ang mga ganoong gangster. Tatawanan siya ng iba kung may lumabas na balita. Lumingon siya at tumingin kay Zion, nagtanong, ano ang nangyayari?
Walang magawang sagot ni Zion. Ang grupong ito ng mga tao ay biglang lumitaw sa lugar na ito ilang buwan na ang nakalipas at nagsimulang humingi ng bayad sa proteksyon. Hindi nila kami papayagan na patakbuhin ng maayos ang aming mga negosyo kung hindi namin sila binayaran. Kaya, maraming tao ang nakompromiso. Ilang buwan ko na rin silang binayaran, pero wala talaga akong sapat na pambayad sa kanila ngayon. Si Zion ay palaging isang tapat na tao. Sa normal na mga pangyayari, babayaran niya ang pera para maiwasan ang hidwaan. Ang mga taong ito ay magdudulot ng gulo at magpapahirap sa mga negosyo na gumana kung hindi nila binayaran ang bayad sa proteksyon. Nakinig sa kanya si James at tumango. Tapos, sabi niya, sige, naiintindihan ko. Aayusin ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King, maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, bumalik si Edgar sa kanyang paanan. Pagkatayo niya ay nagsimula na siyang magmura. Brody, papatayin kita. Anong ginagawa niyo? Talunin agad ang taksil na ito hanggang sa mamatay. Nagpalitan ng ilang tingin ang iba. Narinig nila ang tawag ni James sa telepono at alam nilang may solid background si James. Kaya, wala sa kanila ang nangahas na kumilos. Samantala, nanatiling nakaluhod sa lupa si Brody. Sa kanyang pananaw, ito ang kanyang pagkakataon na magkaroon ng pagkilala mula kay James. Kaya niyang mabuhay ang natitira sa kanya. Buhay na walang pag-aalala. Okay, sapat na ang pagluhod. Bumangon ka na, sabi ni James. Sa wakas ay tumayo si Brody. Pagkatayo niya ay sinipa niya ulit sa lupa si Edgar na sumisigaw. Tumingin si James kay Brody at mahinahong sinabi, I'll give you a task. Please, sige, lahat ako ay tainga. Isang malawak na ngiti ang nabuo sa mukha ni Brody. Sabi ni James, wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo. Mula ngayon, kailangan mong tiyakin na hindi bababa sa 50 customer ang madalas na pumupunta sa tindahang ito araw-araw. Walang problema. Hindi naman iyon magiging problema. Agad namang pumayag si Brody. Ang kanyang gawain ay upang maakit ang mga customer. Hanggat sinabi niya sa mga tagalabas na pagmamay-ari ng Dragon King ang tindahan, babahain ng mga tao ang tindahan. Ipinahayag ni Zion ang kanyang pasasalamat, salamat, James. Ngumiti si James at sinabing, don't worry about it. Hindi ito big deal. Pagkatapos magsalita, hinayla ni James si Thea pabalik sa private room. Samantala, ibinagsak ni Brody si Edgar sa lupa at hindi ito hinayaang makatakas. Pagkatapos ng tawag ni James sa telepono, tapos na si Edgar, at madali siyang pumalit. Palakihin na sana niya ito. Sa loob ng private room, nakangiting tumingin si Thea kay James at sinabing, kilala mo ba ang taong iyon? Paano ko siya makikilala? Sobrang respeto ang ipinakita niya sa iyo. Hindi kaya gumastos ka ng pera para sa kanila na mag-show para sa akin. Hindi nakaimik si James. Mukha ba akong isang tao na walang mas mahusay na gawin? Sok, sinong nakakaalam? Seryosong sagot ni James, I'm really not that free. At saka, isa kang celebrity sa Kensington. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maglakad-lakad at magtungo sa ilang malalaking tindahan o makipagkita sa ilang maimpluwensyang tao upang kumpirmahin kung natatakot sila sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1684. Nagsasabi ng totoo si James. Kahit isang taon na siyang nawala, siya pa rin ang Dragon King. Asawa niya si Thea. Bagamat dumaan na sa divorce procedures ang dalawa, alam na sila pa rin ang magkasama. Marahil ay hindi makikilala ng ilang tao si Thea, ngunit karamihan sa mga tao sa Kensington ay kilala siya, lalo na ang mga kilalang tao. Kahit saan man siya magpunta, igagalang siya. Hinawakan ni Thea ang kanyang ilong na nag-iisip. Naramdaman niya talaga na totoo iyon. Sa panahong ito, iginagalang siya ng mga tagalabas saan man siya pumunta. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya gustong makilala si James. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa nakalipas na 11 taon na nawala siya. Nagkwentuhan ang dalawa sa pagkain. Natapos ang pagkain nang wala sa oras. Samantala, mabilis ding dumaan ang Blythe King kasama ang mga tropa para arestuhin si Edgar. Sinimulan na rin ni Brody ang kanyang gawain. Tinawag niya ang lahat ng kaibigan niya para maghapunan, at halos mapuno ang barbecue restaurant bago umalis si James.
Malawak ang ngiti sa labi ni Zion. Hindi na siya inistorbo ni James at umuwi na siya kasama si Thea. Alas 8 na ng gabi nang makarating sila sa bahay. Pagkauwi ni Thea, bumalik siya sa kwarto niya sa ikatlong palapag. Sumunod si James sa likod niya pero nakalock sa labas ng kwarto. Kumatok siya sa pinto, binuksan ni Thea ang pinto at inilabas ang ulo mula sa siwang. Tumingin siya kay James at nagtanong, "What's wrong? Hindi ka ba uuwi?" Sa isang inosenteng tingin, nagtanong si James, di ba sabi ko sa'yo lilipat ako sa villa ng mga kalahan?" "Oh, ikaw ba?" "Oo, nasabi ko na sa iyo ang tungkol dito." "Okay, ikaw ang bahala. Malaki ang villa, at maraming kwarto. Maaari mong ipaayos kay Lolo ang isang silid para sa iyo." Bang! Walang magawang tumayo si James sa pintuan at sinabing, "Thea, asawa kita." Sa loob ng silid, isang malabong ngiti ang nabuo sa mukha ni Thea. Naiwan na walang pagpipilian, nakatayo lang si James sa labas. Ayaw niya itong pilitin. Kaya naman tumalikod siya at bumaba. Hiniling niya kay Lex na magayos ng isang kwarto para sa villa na tutuluyan niya. Hindi nagtagal, isang silid ang inihanda para sa kanya. Nakaayos ang kwarto niya sa tabi mismo ng kwarto ni Thea. Sa kalaliman ng gabi, nakaupo si James sa balkonahe at tulala na nakatingin sa kalangitan sa gabi. Hindi mabilang na mga iniisip ang sumagi sa kanyang isipan. Naisipan niyang pumasok sa ika-9 na ranggo. Naisip din niya ang payo ng omniscient deity. Ano ang kinalaman ng pagpasok sa ika-9 na ranggo sa karanasan sa buhay? Ano ang kinalaman ng martial arts sa buhay? Nag-isip siya ng mabuti ngunit hindi niya moari. Samantala, hindi rin makatulog si Thea. Humiga siya at humiga sa kama ngunit hindi siya makatulog. Tumayo siya, lumabas sa balkonahe, at nakita si James sa balkonahe sa tabi niya. Nagulat siya nang makita si James na may pag-iisip na nakatingin sa kalangitan ng gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag siya, "Hoy, ano ang iniisip mo?" Bumalik sa katinoan si James at nilingon si Thea na naka-white pajamas. Tumalon siya mula sa kanyang balkonahe at agad na lumitaw sa gilid ni Thea. Nagulat si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1685. Madali lang tumalon si James sa layo na ilang metro. Nagtatakang tumingin si Thea kay James. Nakangiting sabi ni James, "I told you I'm a martial artist, and so are you. Dati kang napakalakas at itinuturing na isa sa pinakamalakas na tao sa mundo." Sa kabila ng pagbanggit ni James sa mga bagay na ito noon, hindi pa rin alam ni Thea kung ano ang sinasabi niya. Tumingin si Thea kay James at nagtanong out of curiosity, "Martial artist din ba talaga ako?" Of course, hindi napigilan ni James na hawakan ang kamay niya. Agad namang binawi ni Thea ang kamay niya. Nakangiting sabi ni James, "Nakahanap na ng paraan para maibalik ang iyong mga alaala." "Oh, talaga?" Napatingin sa kanya si Thea na may pagdududa. Tumanggo si James at sinabing, "Yeah. Basta mababawi mo ang lakas mo, ang mga alaala mo ay maibabalik. Ang iyong cultivation base ay isinama sa iyong dugo. Kung ikaw ilabas mo ito mula sa iyong dugo, maaari mong ibalik ang iyong mga alaala. Gayunpaman, inirerekomenda ko sa iyo. Huwag mong gawin ito dahil ilang taon ka na lang mabubuhay kung mababawi mo ang iyong mga alaala." Pagkatapos magpaliwanag, huminga ng malalim si James. Pitong tiwala na nagpasya kang i-convert ang iyong true energy 1 taon na ang nakalipas pagkatapos ng maingat. Konsiderasyon dahil gusto mong mabuhay. Dapat ay alam mo rin ang posibilidad na mawala ang iyong mga alaala. Pupunta ako sa ibang bansa para bisitahin ang Blood Race. Sila ay malapit na nauugnay sa mga dragon. Makakaligtas ka pagkatapos mabawi ang iyong lakas kung kaya nating katayin ang dragon at makuha ang dugo nito. Patayin mo talaga ang dragon. Natuwa si Thea sa kanyang puso nang marinig ang magiliw na mga salita ni James. "Sige, gabi na. Matulog ka na, babalik din ako sa kwarto ko para matulog." "Okay." Tumanggo si James at agad na tumalon pabalik sa balcony sa labas ng kwarto niya. Nas-anay na si Thea. Ngumiti siya kay James at bumalik sa kwarto niya. Swoosh! Pagkapasok ni Thea sa kanyang silid, isang figure ang mabilis na lumipad mula sa malayo. "Haha, James, long time no see.
Ang taong lumapit ay mukhang nasa edad 40. Nakasuot siya ng suit, had maikling buhok, at mukhang napaka-energetic. Callan. Napangiti si James nang makita ang taong lumitaw sa kanyang balkonahe. Bata ka. Isang buong taon kang nawala. Nag-aalala ako para sa iyo noong nakaraang taon. Walang magawang sabi ni James. Hindi ko rin napigilan. Biglang nawala si Thea noong isang taon, at hinanap ko ang bawat sulok ng mundo para mahanap siya. Salamat sa palihim mong pagprotekta sa kanya nitong nakaraang buwan. Marahang winigayway ni Callan ang kanyang kamay at sinabing, it wasn't a big deal. At saka, magiging ligtas si Thea kahit wala akong proteksyon. Ikaw ang pinakamalakas na tao sa Sol ngayon. Walang maglalakas loob na gumawa ng anumang problema sa kanya. Kung hindi, maghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Napabuntong hininga si James. Anong silbi ng pagiging malakas kung hindi ko man lang mailigtas ang babaeng mahal ko? Nang marinig ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Callan. Tinanong niya, nagtataka ako kung alam mo ang tungkol sa isang bagay. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ito? Sabi ni Callan. Sa nakalipas na buwan, maraming balita tungkol sa mga dragon at pinagmulan ng Blood Race. Tila ang ninuno ng Blood Race ay bahagi ng mga Dragon Slayers. Siya ay mapalad at nakakuha ng ilan sa dugo ng dragon, na lumikha ng Blood Race. Sinasabing ang dugo ng dragon ay maaaring magbigay ng isang immortalidad. Mayroon ding mga pag-uusap tungkol sa isang walang kamatayan sa Blood Race na gumagala sa mundo mula noong libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang ilan sa kanyang mga inapo ay nabuhay din ng daan-daang taon dahil minana nila ang Jinn. Matagal nang narinig ni James ang tungkol sa ilan sa mga bagay na ito. Gayunpaman, alam lang niya na ang ilang miyembro ng Blood Race ay nabuhay ng daan-daang taon. Hindi niya alam na may immortal sa kanila. Callan, kanino mo nakuha ang balitang ito? Sagot ni Callan. Hindi ko alam kung sino ang nagpakalat ng balita. Nakuha ko lang ang impormasyon mula sa intelligence network ng GUSEC. Sana talaga fake news ito. Kung hindi, ang Blood Race ay magiging isang nakakatakot na pag-iral. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang isang tao pagkatapos mabuhay at maglinang ng higit sa libu-libong taon. Hindi naglakas loob si Callan na isipin iyon. Biglang may naalala si James at sinabing, nga pala, pinaplano kong bisitahin ang Blood Race sa lalong madaling panahon. Gusto rin ni Callan na makita ang Blood Race para sa kanyang sarili. Mabilis siyang tinanggihan ni James. Si Sky ay dapat na nagpaplano na gumawa ng gulo para sa Blood Race sa pagkakataong ito. May isang bagay na sinusubukan niyang makuha mula sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, dapat dugo ng dragon iyon. Siya siguro ang nagpakalat ng balita. Layunin niya na ipaalam ito sa iba para target ng mga martial artists sa buong mundo ang Blood Race. Ang ilan sa kanila ay tiyak na pupunta sa Blood Race para tingnan ang sitwasyon, at sasamantalahin niya ang pagkakataong agawin ang dugo ng dragon. Ibinahagi ni James ang kanyang mga haka-haka. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung pupunta si Sky sa Blood Race para sa dugo ng dragon. Hindi rin niya alam kung mayroon pang dugo ng dragon na natitira sa Blood Race dahil ito ay lumipas na sa libu-libong taon. Gayunpaman, bukod sa dugo ng dragon, wala siyang maisip na ibang dahilan para pumunta si Sky sa Blood Race. Delikado kung sundan sila ni Callan. Bagamat malakas si Callan, ayaw ni James na makipagsapalaran. Sige, hindi ako sasama sayo. Kailan ka aalis? Umiling si James at sinabing, hindi rin ako sigurado. Aalis ako kapag hinanap ako ni Sky. Mag-ingat ka sa paglalakbay. Si Sky ay hindi isang pushover at hindi madaling harapin. Ma'am, alam ko. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Callan, at napabulalas siya. James, ano ang iniisip mo? Pupunta ka doon sa ganoong oras. Sabi ni James, nakipagdeal ako kay Sky noong isang taon. Ipinaliwanag niya ang kasunduan nila ni Sky. Nang marinig ito, napaisip si Callan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, na curious din ako na malaman kung ang Blood Race ay talagang tulad ng sinasabi ng mga alamat, kailan ka aalis. Sasama ba ako sa iyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1686, saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Samantala, may ilang magagandang babae ang natipon sa villa ni Cynthia sa Kensington. Kahit gabi na,
Maliwanag pa rin ang villa. Nasa sala ng villa sina Maxine, Cynthia, at Tiara. Ang gaganda nilang tatlo. Gayunpaman, pagkatapos maging martial artist, lalong gumanda ang kanilang mga kutis, at ang kanilang mga mukha ay mapupungay at malarosas. Sa nakalipas na taon, nanatili si Cynthia sa Kensington at hindi na bumalik sa capital. Ang pagkakaroon ng purong yin na pangangatawan ay nagdulot ng patuloy na paggawa ng kanyang katawan ng cold energy, na nagpabuti ng kanyang cultivation base ng mabilis. Sa loob lamang ng isang taon ng paglilinang, siya ay naging isang 5th-ranked Grandmaster sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya mabilis na umunlad ay salamat din sa kanyang pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang na naitala sa Moonlit Flowers sa Cliffside's Edge kasama si James noong nakaraang taon. Para naman kay Tiara, medyo mababa ang ranggo niya at kakapasok lang sa unang ranggo. Nakatutok ang mga mata nilang dalawa kay Maxine. Tumingin si Maxine sa kanila at nakangiting sinabi, "Alam na ninyong dalawa na bumalik na si James, di ba?" "Ma'am." Tumanggaw naman sina Tiara at Cynthia. Sabi ni Cynthia, "I've heard about it." Nawala si Thea sa loob ng isang taon, ngunit nagpakita siya muli at nawala ang kanyang mga alaala sa ilang kadahilanan. Tumingin si Maxine kay Tiara at sinabing, "Isang taon mo nang hinihintay si James pero wala pa ring puwang sa puso niya." Nakabalik na siya sa Kensington ng maraming beses sa nakalipas na taon ngunit hindi kakailanman binisita. Nagpasya pa siyang manatili sa villa ng mga Callahan ngunit hindi siya nag-abalang bisitahin ka. Worth it ba? Natahimik si Tiara. Pagpapatuloy ni Maxine, "I heard James plans to go abroad soon, and there's no guarantee kung kailan siya babalik this time." "Tiara, ito na ang pagkakataon mo. Dapat kang pumunta kay Thea at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. I'm sure si Thea ang magkukusa na iwan si James. Pagkatapos ng mga dahon, kailangan mong samantalahin ang iyong pagkakataon. Kung patuloy kang maghihintay ng ganito, hindi mo na magkakaroon ng James, kahit na pagkatapos ng isang buhay." Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Cynthia na sumulyap kay Maxine. Tapos, sabi niya, "Gabi na. Magpatuloy kayong dalawa. Babalik na ako sa kwarto ko para matulog." Tumingin si Tiara kay Maxine at sinabing, "Maxine, ano ang naranasan ni James noong nakaraang taon? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Matagal ko na siyang gustong makita pero hindi ako makapag-ipon ng lakas ng loob na gawin iyon." Siya, panipi, sumulyap si Maxine kay Tiara at ngumiti. Pagkatapos, saglit siyang nagsalita tungkol sa ilang bagay na naranasan ni James sa nakalipas na taon. Sa totoo lang, wala siyang alam sa lahat ng pinagdaanan niya. Alam niya ang ilang piraso at piraso mula sa isang taon na ang nakakaraan. "Tiara, kailangan mong agawin ang sarili mong kaligayahan. Nasabi ko na ang lahat ng makakaya ko. Kailangan mong alamin ang iba ng mag-isa." Pagkatapos magsalita ay tumalikod na si Maxine at umalis. Napaisip naman si Tiara. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Maxine at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1687. Sa Mount Jade, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato sa likod ng bundok. May hawak siyang plote sa kanyang kamay. Ang himig mula sa plote ay parang umaagos na tubig, umaalingaw-ngaw sa buong bulubundukin. Bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa kalangitan sa gabi at sinabing, "Dahil nandito ka, dapat mong ipakita ang iyong sarili." Swoosh! Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang figure ang sumugod sa kanya mula sa malayo at matatag na damapo sa kanyang harapan. Ang lalaki ay mukhang nasa paligid ng kanyang 40. Nakasuot siya ng puting damit at may maikli at itim na buhok. Siya ay tila napaka-energetic at nag-radiated ng malakas na enerhiya. Si Thomas iyon. Ang omniscient deity ay tumingin kay Thomas at nagtanong, "Ikaw pala, Thomas, ano ang kagyat para sa iyo na pumunta at makita ako ng huli na?" Lumapit si Thomas at umupo sa isang bato sa tapat ng omniscient deity. Sinulyapan niya ito at malamig na nagtanong, "Ano ang ginagawa mo, Panginoong Omniscient? Paano mo nalaman ang tungkol sa blood race, at bakit mo ikinalat ang impormasyon?" "So nandito ka dahil dito." Mahinahong sagot ng omniscient deity. "Ang blood race ay palaging isang banta kay Sol. Paano magiging mapayapa si Sol kung hindi sila aalisin?" Kumunat ang noo ni Thomas.
Naguguluhan siya kung paano nalaman ng omniscient deity ang tungkol sa blood race. Sila ay nasa perpektong pagtatago hanggang ngayon. Bukod sa First Blood Emperor, ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay halos hindi na-expose sa labas ng mundo. Paano malalaman ng omniscient deity ang tungkol sa pinagmulan ng blood race at na sila ay may kaugnayan sa mga dragon? Tila nakita ng omniscient ang mga iniisip ni Thomas. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, huwag kalimutan ang ginagawa ng Jade Sect para mabuhay. Walang impormasyon sa mundong ito ang makakalampas sa atin. Sa totoo lang, alam ko ang lahat ng sinusubukan mong gawin, at sinusubukan lang din kitang tulungan. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang mga mata ni Thomas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likuran. Huwag kang kabahan. Ang omniscient deity ay tumingin kay Thomas at sinabi, sa totoo lang, ang balita na nakuha mo tungkol sa 4 na banal na hayop ay ipinakalat ko rin sa nakaraan. Alam kong ambisyosa ka, kaya pinili kita para tuparin ito. Ikaw ang nagpadala sa akin ng sulat noon. Ilang dekada na ang nakalipas. Nalaman ni Thomas ang tungkol sa 4 na banal na hayop. Sa makatuwid, nagtungo siya sa Mount Thundersect upang magtanong tungkol sa Spirit Turtle. Gayunpaman, hindi niya nalaman kung sino ang nagpadala sa kanya ng sulat. Sa paglipas ng mga taon, hinanap niya ang nagpadala. Hindi sumagi sa isip niya na ang tao ay maaaring ang omniscient deity. Anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Tinitigan ni Thomas ang omniscient deity. Mahinahong sabi ng omniscient deity. Kung hindi mo naisip ito, hindi mo na kailangang intindihin din. Kailangan mo lang malaman na hindi ito magiging masama para sa iyo. Mayroong ilang mga powerhouses ngayon, kabilang sina Sky at James, na umakyat sa Skyward Stairway's 9th stair. Bukod dito, mayroon ding 6 great soldiers. Dagdag pa rito, ang Dragon Slayer na huwad na katayin ang dragon ay lumitaw din. Hindi, dapat itong tawaging Primordial Dragon Blade ngayon. Nakalagay na ang lahat, at maaaring magsimula ang planong patayin ang dragon. Tumingin si Thomas sa omniscient deity at nagtanong, ginagawa mo ba ito para sa dugo ng dragon? Haha, tumawa ang omniscient deity. Kung gagawin ko ito para sa 4 na banal na hayop, walang sino man ang makakakuha ng core ng Spirit Turtle pabalik sa Mount Thundersect. Nakangiti siyang tumayo at sinabing, now's the time for you to act. Sana ay may ipanganak na tunay na 9th rank Grandmaster pagkatapos patayin ang dragon. Iniwan ni Thomas ang Mount Jade na may tame time na ekspresyon. Akala niya ay flawless ang plano niya. Nakapagtataka, alam ng omniscient deity ang lahat tungkol dito. Ano ang impyerno na sinusubukan niyang makamit? Umalis si Thomas na naguguluhan. Ang omniscient deity ay nakatayo sa bangin na may malungkot na ekspresyon. Bamulong siya, hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kalungkot ang pagiging walang talo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1688, Bulong ng Omniscient Deity sa Sarili. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Jade. Samantala, nakaupo si Sky sa isang lotus na posisyon sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa isang malaking tiwangwang na bundok sa Sol. Malakas na enerhiya na ibinubuga mula sa kanya. Siya ay naglilinang sa pagtatangkang makalusot sa 9 na ranggo sa buong lakas. Biglang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at tumalsik ang bibig ng dugo. Unti-unti siyang bumangon sa lupa, pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at dismayadong bamulong, nabigo na naman ako. Bakit ito nangyayari? Naabot ko na ang mga limitasyon ng aking cultivation base at hindi ko na kayang umunlad pa, kaya bakit hindi pa ako makakapasok sa 9 na ranggo? Hindi mo ari ni Sky. Kabog, kabog, kabog. May mga yabag sa labas ng kanyang pintuan. Tumayo si Sky at lumabas ng bahay. May naghihintay sa labas ng pinto. Nakasuot siya ng pulang maskara na nakatikip sa halos lahat ng kanyang mukha, kaya nahihirapan siyang makilala. Teacher, magalang nabati ni Sky nang makita ang tao sa kanyang pintuan. Ma'am, malumanay na tumango ang lalaking naka-red mask at sinabing, kamusta ang iyong pagsasanay? Hindi ko pa nagagawa. Sabi ni Sky na may pagkadismaya, nasubukan ko na ang hindi mabilang na beses ngunit hindi ako nakapasok sa 9 na ranggo. Kumuha ng pulang tableta ang lalaking naka-red mask at iniabot kay Sky. Tinanggap naman ito ni Sky at saglit na ininspeksyon. Tapos,
Nagtatakang tanong niya. Ano ito, guro? Sumagot ang lalaking naka-red mask, it's an elixir that I've personally refined. Ito ay may kakayahang mabilis na pataasin ang iyong lakas at payagan kang mabilis na magkaroon ng lakas ng isang 9th rank Grandmaster. Tandaan, huwag gamitin ito maliban kung kinakailangan ng sitwasyon. Bagamat maaari nitong dagdagan ang iyong lakas, mayroon din itong side effect, ibig sabihin, ang iyong katawan ay manghihina pagkatapos ng ilang oras. Naiintindihan ko. Magalang na tumanggo si Sky. Sige na. Bahagyang iwinagayway ng lalaking nakapula ang maskara at sinabing, oras na para kumilos ka. Pagkatapos mong agawin ang dugo ng dragon mula sa blood race, magiging immortal ka. Pagkatapos, maaari mo ring malaman ang kinaroroonan ng dragon. Ikaw ay hindi magagapi, at ang buong mundo ay manganginig sa ilalim ng iyong mga paa. Kapag dumating ang oras na iyon, kahit ako ay hindi mo makakasama. Naiintindihan. Tumalikod si Sky at umalis. Pagkaalis ni Sky ay naglabas ng mukha ang lalaking nakamaskara. Siya ay walang iba kundi ang Omniscient Deity. Hindi lamang siya ang Omniscient Deity, ngunit siya rin ang guro ng 4 na powerhouses, Sky, Earth, Wind, at Thunder. Noong nakaraan, siya ang taong nagturo sa kanilang 4 at tumulong kay Lance sa pagiging hari, pagpapatatag ng kalagayang politikal sa Sol. Samantala, nakaupo si Tyrese sa isang mataas na plataporma sa isang palasyo sa ilalim ng lupa sa malalim na kabundukan ng Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Nakaluhod si Tapio sa harapan niya. Di ba sinabi kong sundan mo si James? Bakit ka bumalik dito? Hindi nasisiyahang tanong ni Tyrese. Guro, nakaluhod sa lupa, sinabi ni Tapio, nakarinig ako ng mga chismis na kumakalat tungkol sa blood race sa mga araw na ito, kaya bumalik ako upang magtanong kung ano ang ibig mong gawin sa pagkalat ng naturang impormasyon. Sumagot si Tyrese, wala akong pananagutan dito. Ha? Nagulat si Tapio. Kung hindi ikaw ang nagpakalat, sino pa kaya? Sino pa ba sa mundong ito ang makakaalam ng mga ganyang bagay? Hindi mo kailangang magtanong ng maraming tanong. Bantayan mo na lang si James. Naiintindihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1689. Tumayo si Tapio, tumalikod, at umalis. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ni Tyrese. Bumangon siya at tinungo ang malalim na palasyo sa ilalim ng lupa upang salubungin muli ang kanyang ama. Kaagad, ipinaliwanag niya sa kanyang ama ang pinakabagong chismis. Ama, sa tingin mo ba ay kikilos na ang Omniscient Deity? Ha, bahagyang ngumisi ang tila binata na may katandaan na nakaupo sa banig. Ang Omniscient Deity ay isang makapangyarihang martial artist. Mamatay na sana ako sa kamay niya kung hindi ko ginawang peke ang pagkamatay ko. Nagtago ako dito sa lahat ng mga taon na ito at hindi ko na-expose ang sarili ko. Hindi niya alam na buhay pa ako, at palihim kong binabantayan ang bawat kilos niya. Ano ang susunod nating gagawin, Ama? Ang Omniscient Deity ay nabuhay ng maraming taon at naiinip. Gusto niyang tulungan ang ilang martial artist na maging mas malakas para samahan siya. Pagkatapos, kailangan kong lumabas at magsaya kasama siya, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na may mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Pagkarinig nito, tuwang-tuwang tanong ni Tyrese, pare, ibig sabihin ba nito ay pinaplano mong ipakita ang iyong sarili? Haha, hindi pa oras. Maghihintay ako hanggang sa mapatay ng mga nakababatang henerasyon ang dragon at ang mundo ay itapon sa ganap na kaguluhan. Sige, hindi na nagsalita si Tyrese. Tahimik na natulog si James buong gabi. Kinaumagahan, naputol ang kanyang pagtulog matapos niyang maramdaman ang isang malakas na aura. Agad siyang tumalikod, bumangon, at mabilis na naglakad patungo sa balkonahe. May napansin siyang tao sa balcony niya. Sky. Pinuna siya ni James, what are you doing, Sky? Ito ang villa ng mga kalahan. Ang buong pamilya ay binubuo lamang ng mga ordinaryong tao. Umalis ka na agad. Mahinahong sabi ni Sky, James, it's almost time to head abroad with me. Tumingin sa kanya si James at sinabing, nagkakalat ka ng balita tungkol sa blood race. Ikaw ba? Naglalakbay sa blood race para sa dugo ng dragon. Para talaga ito sa dugo ng dragon. Gayunpaman, hindi ako ang nagpakalat ng balita. Naguguluhan din si Sky. Bukod sa kanya, sino pa sa mundo ang makakaalam ng impormasyong ito?
Tiyak na alam ito ng kanyang guro, ngunit hindi niya kailanman ikakalat ang balita. Kahit na ang kanyang teacher ang gumawa nito, siguradong babanggitin niya ito sa kanya. Sino pa kaya kung hindi ikaw? I don't know, but it doesn't matter. It's time to action. Hindi na tayo pwedeng mag-delay pa. Nag-aalala ako na baka may mangyari na hindi inaasahan kung hahaban pa natin ang biyaheng ito. Nag-isip sandali si James at sinabing, sige. Bigyan mo ako ng kalahating araw para ayusin ang mga bagay-bagay. Kensington. Hindi sumagot si Sky. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay mabilis na lumipad palabas, na wala mula. Paningin ni James. Kumunat ang noo ni James at agad na tumalon papunta sa balcony ni Thea. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Tulog pa rin si Thea. Nang maramdamang may paparating, agad siyang nagising at hinayla ang kanyang kumot. Takpan ang kanyang katawan. Nakalabas lamang ang kanyang ulo. Tumingin siya kay James at nagtanong. What's the meaning of this? Sinong pinayagan kang pumasok? Thea, kailangan ko nang umalis. Diretso sa punto si James. Ano? Aalis ka? Gamulong si Thea sa kama at bumangon. Nakapijama siya. With a groggy face, she looked at James and asked, saan ka pupunta? Sa ibang bansa. Nang marinig ito, naunawaan ni Thea na pupunta si James sa blood race. Sigurado ka bang hindi ito delikado? Bahagyang umiling si James at sinabing, I can't sure. Gayunpaman, gagawin ko ang aking makakaya upang makabalik ng buhay. Hintayin mo ako. Baka makabalik ako na may dalang dugo ng dragon at tulungan kang ibalik ang iyong mga alaala. Ingatan mo ang iyong sarili at hintayin ang aking pagbabalik. Mahinang sagot ni Thea, okay. Sige na, hindi na kita papansinin. Inaantok pa ako at babalik sa kama. Pagkatapos magsalita, bumalik si Thea sa kama. Hindi na nagsalita pa si James at umalis na. Pagkalabas niya ng kwarto ay bumangon si Thea at tumayo sa harap ng bintana. Nag-aalalang tumingin siya kay James na nasa labas na ng vilya at bamulong sa kanyang puso, please come back safe and sound. Hihintayin kita. Mas mabuting bumalik ka at tulungan akong mabawi ang aking mga alaala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1690. Erothaya, Nashaxi. Ito ay isang maliit na bansa sa Erothaya, na hindi masyadong kilala sa buong mundo. Ito ay isang maliit na bansa na may mababang populasyon. Sa karamihan, mayroon lamang daan-daang libong tao. Ang punong tanggapan ng blood race ay matatagpuan sa bansang ito. Sa loob ng isang marangyang kastilyo sa Nashaxi, lumuhad sa sahig ang First Blood Emperor. Sa headseat ng main hall, nakaupo ang isang matandang lalaki na may maputlang balat at mahabang buhok. Siya ay mukhang higit sa 100 taong gulang. Mukhang matanda na ang matandang lalaki. Ang kanyang maputlang balat ay walang kulay rosas na tint, na nagmumukha sa kanya na nakakatakot. Grand Patriarch, ang First Blood Emperor ay lumuhad sa lupa at magalang na nagsabi. Ang mundo sa labas ay nagkakalat ng mga kwento tungkol sa aming pamilya. Ang mga alingaw-ngaw ay tungkol sa kung paano nagsimula ang aming pamilya 1,000 taon na ang nakalilipas, ang dugo ng dragon sa loob ng aming pamilya, at kung paano ang isa ay bibigyan ng immortalidad pagkatapos makuha ang dugo ng dragon. May lumabas na ba tungkol sa atin? Bamulong ang matandang lalaking nakaupo sa headset, alam kong darating ang araw na ito. Sa loob ng libu-libong taon, ang aming pamilya ay nagtatago at bihirang ilantad ang aming mga sarili sa mundo. Tila dumating na ang araw na natuklasan ang ating pag-iral. Nagpatuloy ang First Blood Emperor, Grand Patriarch, naniniwala ako na ang mga sinaunang martial artist at powerhouse ni Sol mula sa buong mundo ay darating para kumatok sa pintuan ng aming pamilya sa lalong madaling panahon. Paano natin sila haharapin? Mag-aaway ba tayo, o may ibang plano? Ang First Blood Emperor ay nananatili sa Sol. Matapos makuha ang balita, nagmamadali siyang umuwi ng walang tigil. Ang kanyang iniisip ay pumatay sa sinumang nang ahas na guluhin ang kanyang pamilya. Bagamat napanatili nila ang mababang profile, sila ang pinakamatibay na pamilya sa buong mundo. Maraming miyembro ng pamilya ang nabuhay ng daan-daang taon at mas malakas kaysa sa kanya. Hindi yun gagana. Umiling ang matandang lalaki at sinabing, hindi kasing simple ng iniisip mo si Sol. May ilang walang katulad na martial artist na nakatago pa rin sa loob ng Sol.
Kung hindi, ang aming pamilya ay matagal ng nalipol. Naguguluhan ang First Blood Emperor. Sa kanyang oras sa Sol, nalaman niya ang tungkol sa halos lahat ng pinakamalakas na tao sa Sol. Kahit na ang mga sinaunang martial artist ni Sol ay malalakas, hindi sila mapapantayan sa kanilang Grand Patriarch. Sino ang kinatatakutan ng Grand Patriarch? Sandali lang. Nagsalita ang matanda at biglang tumalikod para umalis. Naglakad siya papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo. Huminto ang matandang lalaki sa kanyang paglalakad at pumasok sa isang lihim na silid. Ang 8 matatanda ay nakaupo sa mga posisyong lotus sa loob ng silid. Nakaupo silang 7 sa isang bilog na nakapalibot sa isang lalaki sa gitna. Ang 7 sa kanila ay nagsasalin ng true energy sa taong nasa gitna. Pamilya ko, natatakot akong may nangyari. Pumasok ang matandang lalaki sa silid at nagsumbong. Nang marinig ito, napatigil ang lahat. Ang matandang lalaki sa gitna ay nagtanong, ano ang problema? Lolo, magalang na sinabi ng matandang lalaki na pumasok sa silid, ang lihim ng aming pamilya ay nalantad. Natatakot ako na kumilos ang mga nakatagong powerhouse sa Sol. Ang kanilang mga layunin. Ang dugong dragon ng pamilya namin at ang kinaroroonan ng dragon. Ano ang dapat nating gawin? Lolo, ang tao sa gitna ay ang taong nag-organisa ng Dragon Slaying Mission. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Kaden Welch Elan. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, si Kaden ay nasa ika-8 ranggo ng tuktok at umakyat. Ang Skyward Skyways 9th Stair. Sa kasamaang palad, siya ay nasugatan ng dragon. Bagamat nakakuha siya ng ilang dugo ng dragon pagkatapos ng labanan at ginamit ito para magkaroon ng immortalidad. Ang kanyang mga pinsala mula sa nakaraan ay paulit-ulit sa paglipas ng mga taon. Kaya, maaari lamang siyang umasa. True energy ng malalakas na miyembro ng pamilya para mapanatili ang sigla. Kumunat ang noo ni Kaden nang marinig ang balita. Ilang patak na lang ang natitira. Ang natitira ay makapagpapahaba lamang ng buhay ng isang tao. Daang taon at hindi maibibigay ang isang immortalidad, bulong niya. Tapos, sabi niya, kahit 9th rank Grandmaster ako, may martial din. Mga artistang may parehong ranggo sa loob ng Sol higit pa rito, sila ay nasa kanilang kalakasan, samantalang ako ay sakop. Sa mga pinsala, sa nakalipas na mga taon, mayroon ang iba pang 3 9th rank Grandmasters ng aming pamilya. Tinutulungan akong gamutin. Kaya, naubos din nila ang napakalaking halaga ng kanilang tunay na enerhiya. Hindi natin kayang tanggapin ang mga sinaunang martial artist ni Sol. Lolo, anong gawin?